ang ating pong dalaw. Actually po, hindi po siya dalaw, kundi padalaw-dalaw. Kilala po na natin lahat. No po, siya po ay mayroong isang napakagandang asawa, siyempre. At mayroon po siyang dalawang poging binatilyo. Siyempre po, yung panganay ay kamukha ng ninong. Poging-pogi. So, pinapakilala ko po ang ating tagapagsalita. Walang iba kundi si Brother Future Pastor Ricardo San Agustin. Nasamit tuloy ako kay Pastor. Parang ayaw ko nang umakyat. Napakahirap po pa talaga ng... ito po ang pinakamahirap sa lahat ng tawag doon, part. Sapagkat kung kakanta ka lang, kaya kong kumanta eh. Magpasong leader, pwede tayo magpasong leader. Pero itong pagme-message, talagang timing pa ako nanginginig. The first time ko pong mag-share ng gospel po sa congregation. Although po nagkaroon po kami ng mga men's department, nagkaroon po kami ng fellowship. So nakakapag-message po tayo kahit paano. Salamat sa Panginoon dahil siguro kasi noon pa naman, bago ako, i-share ko lang po, mag-testimony ng konti. Bago po ako mag-aral ng BSMT, nag-aaral na po ako ng pastor. Nakaka 2 years na po ako sa Angeles. Nakalimutan ko na po yung pangalan ng church doon. So habang nag-aaral po ako ng pagpapastor, yung tatay ko, siguro kilala po ng kalamihan ng tatay ko, nagbabarko. So one day, dahil nakikita niya po akong nag-aaral ng Bible o sa Bible school, ang tatay ko, kursilista kung tawagin, yung mga Catholic sila pero kursilista sila. So kinausap niya ako, isang araw kinausap niya ako, sabi niya, anak, sabi niya, bakit hindi ka nalang magbarko, sabi sa akin, para medyo gumanda-ganda naman ang kita mo, sabi niya gano'n. Kasi yung pagpapastura, namang kita yan sabi gano'n, di ba? Alam na po naman natin. So dahil ini-encourage ako ng tatay ko na mag-aral, magbarko, sabi niya, napag-isipan ko na pagbigyan ko ang tatay ko na magbarko ako. So, sa madalit salita, nagbarko ako, nag-aral ako ng apat na taon at nakagraduate and then nakaalis. Hanggang sa tagal ng panahon, nakalimutan ko na po yung, siyempre, yung pong mag-aral ako, hindi ko na tinuloy kasi every 2 months, 1 month umaalis. So, yung desire ko po talaga, gusto ko po talaga magpastor noon pa. Gusto ko talaga magpastor noon pa. Yun po ang ibinibigay sa akin ng siguro talent ng Diyos para mag-aral pero hindi lang natuloy. So nung ako po ay kausapin ng isang kapatid, siguro ninenervyos din siya kapag aharap dito. Kinausap ako ng kapatid na, brother, pwede ba ikaw muna lang ang magsalita? So sa akin po ang desire po ng puso ko, pag ako po ay nagbabakasyon, alam po ng Panginoon, kahit ano pong gawain, basta't ibigay sa akin na alam kong para sa Diyos, tinatanggap ko. Hindi po ako nagsasabi ng, hindi, ayoko. Ganun po ako Kasi yun po ang aking desire para makapaglingkod, kahit man lang within 2 months, 3 months, at least naibibigay ko yung time ko sa Panginoon. Amen. Ngayon po, pag-usapan po natin ang salita ng Diyos. Medyo natanggal na po yung kaba ng aking paa, kaba ng ninig ng aking paa. Amen. Ngayon po pag-usapan po natin ang salita ng Panginoon. Sa panahon natin na mahirap maipanalo ang isang bagay, kung minsan ay gumagawa tayo ng mga paraan para manalo sa isang kalimbawa laro. Sa isang laro, hindi ka basta maglalaro kung wala kang strategy. Hindi ka basta maglalaro kung wala kang mga PowerPoints na pwede mong ituro sa mga kasama mo na maglalaro. Hindi lang basta yung laro na lang kayo, okay na. Katulad sa PBA. Sa PBA, siyempre championship. Pag championship, gumagawa sila ng paraan
para maipanalo nila ang kanilang laban. Gumagawa sila ng kanya-kanyang tinuturuan sila ng coach nila kung ano ang dapat mong gawin, kung ano ang dapat mong sundin, no? Maraming bagay na dapat tayong maipanalo, kailangan meron tayong inaalam muna natin kung ano ang dapat natin gawin. Halimbawa din po sa isang gera, hindi ka naman lulusob basta-basta sa gera kung wala kang paghahanda. Ano po ang hinahanda sa isang laro, sa isang gera? Ano po ang mga hinahanda dyan? Una, sa isang laro, halimbawa sa basketball nga sinabi ko, hindi ka naman pwedeng maglaro ng nakatsinelas. Mga lightly, pwede. Kaso pagka tumagal, either na mamalintusan ang paa mo o masugatan ka. Ang proper way po na kapag ikaw ay gusto mong manalo sa laro, siyempre suotin mo yung magandang sapatos, yung matibay. No? Kailangan totally ka na nakahanda para meron kang itatagal sa panalo. Sa gera din, hindi ka naman basta lulusob, basta sa gera na hindi mo pag-aaralan kung saan nandoon ang kalaban mo. No? So, sa gera ba, pupunta ka ba ng walang baril? Sa gera ba, pupunta ka ba na hindi nakasuot ng helmet? O hindi ka nakasuot ng sinasabing safety shoes? Kasi once na pumunta ka sa bundok na wala kang safety shoes, doon pa lang mamamatay ka na. Dahil hindi mo alam, maraming nakabaon na mga sinasabi natin na sagaban, matutusok ka, pwede ka matusok ang paa mo o masugatan ka. So lahat ito ay hinahanda para maipanalo mo ang isang bagay na gusto mong maipanalo. So kailangan nakaprepare tayo, no? So ganun din po sa buhay Kristiyano. No, sa buhay Kristiyano. Siguro po alam niyo na po itong sasabihin kong talata. Pakibasa nga po natin ang Efeso chapter 6 verse 10 to 15. Sa Tagalog po babasahin ko. Kabisado niyo po ito sigurado. Ito po ang nakasulat. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pangdigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa salibutang ito, ang mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Gayon, makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan, at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Last verse, isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Siguro po, alam niyo na po itong binasa po natin. Actually, ang pag-usapan po natin yung verse 15, hindi po yung mga nauna. Kasi kumpleto po ito, pero po itong verse 15, minsan nakakalimutan natin. No? Binigyan ko pong paksa itong verse 15. Dalawa po sila. Ang nilagay ko po ay the shoes of the gospel of peace. Ano po? Ang sandalyas ng salita ng Diyos ng kapayapaan. No? Ano pong ibig sabihin ng good news? Gospel of the shoes of the gospel of peace, meaning po good news, magandang balita. So kapag sinabi natin magandang balita, alam natin tungkol sa salita ng Diyos.
Maraming nakakarinig ng magandang balita, pero minsan hindi po nila masyadong napapaliwanag yung salitang magandang balita. According po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4, napakalino po ng sinasabi dito. Ito po ang sinasabi niya. Sigurado po makikita niyo po ang ibig sabihin po ng magandang balita. Mga kapatid, ngayon pinaalaala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa mamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghawakan ng salitang ipangaral ko sa inyo, dahil kung hindi, walang kabuluhan ng inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi ng kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. So, kita niyo po napakalinaw. Namatay ang Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Yun po ang magandang balita. Pero minsan po, hindi po naipapaintindi kung ano pong ibig sabihin ng kamatayan ng Panginoon. So binanggit po dito, kapag po tinanggap mo ang Diyos, tinanggap mo ang Diyos, panghawakan mo ang Kanyang salita. Marami po ngayon sa atin, mga Kristiyano, nawawala po yung sinasabing salita ng Diyos, yung pinangahawakan ng salita ng Diyos. Bakit ko po nasabi? Minsan ang mga Kristiyano, sasabihin ko lang pong Kristiyano kasi puro Kristiyano po tayo dito. Ewan ko po kung may mga bisita tayo. Ba't ko po sinabi sa mga Kristiyano? Marami sa panahon ngayon sa mga Kristiyano ay busy. Laging parang hindi mo lang mahagilap kung minsan. Laging naghahanap ng parang pagkakakitaan, naghahanap ng masusuot, naghahanap ng mga bagay na pwede nilang maghamit araw-araw. Ang mga Kristiyano ganito, minsan nakakalimutan nila yung salita ng Panginoon. No? Dahil sa sobrang busy natin, sa mga gawain sa Panginoon, ay sa labas, thank you, Daniel. Sa labas, nakakalimutan na natin ang Panginoon. Dahil busy tayo sa trabaho, busy ka sa negosyo mo, busy ka sa anumang bagay, nakakalimutan mo na ang part mo sa Diyos. Nakakalimutan mo nang sumamba sa Panginoon. Nakakalimutan mo nang manalangin sa Panginoon. Nakakalimutan mo nang tumawag sa Panginoon. Lahat yan ay nakakalimutan na natin. Dahil sobrang busy natin sa panglabas. Excuse me po. Sa panglabas na gawain, nakakalimutan po natin ang Panginoon. Pero ano po ang sinasabi ng Biblia sa Matthew 6:31 and 32? Do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans runs after all these things, and your heavenly Father know that you need this. So ibig sabihin, kahit kau ay busy sa mga bagay na gusto mong kumita, busy ka sa mga bagay na sa negosyo mo, pero wag mong kalimutan na ang Panginoon, at sinasabi niya na huwag kang mag-alala sapagkat ang Diyos ang lahat yan iibibigay. Minsan nakakalimutan natin ang Panginoon sa sobra natin pag-iisip ng mga pagkakakitaan natin. Sa sobra natin busy. Minsan nai-stress tayo. Minsan sa sobrang pag-iisip mo, hindi mo na alam na may Panginoon pa lang nandiyan sa tabi mo. Ganyan po ang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Dumaan ang pandemic, sabi nga, nakalimutan na natin tumawag sa Diyos. Dumaan ang pandemic, may online service tayo, pero ikaw, nakaupo ka, hindi ka nag-online service. Kasi busy ka. Masyado kang busy. Minsan, hindi mo na alam kung anong gagawin mo.
Lagi mong iniisip ang kakainin mo, lagi mong iniisip ang susutin mo, lagi mong iniisip ang business mo, o whatever. Pero nakalimutan mo, sabi nga sa Matthew 6:31 and 32, huwag kang mag-alala. Lahat yan ay alam ko. Huwag mong alalahanin ang isusut mo, huwag mong alalahanin ang business mo, huwag mong alalahanin ang anumang bagay na iniisip mo na makapagbibigay sa iyo ng hindi tama sa kalusugan mo. Ang Panginoon ay nandiyan. Alam niyang lahat yan, ibibigay lang niya yan kapag ikaw ay laging tumatawag sa Diyos. Minsan nakakalimutan natin tumawag sa Diyos. Minsan nakakalimutan natin na manalangin sa Diyos. Kapag natanggap mo na ang bagay na hiningi mo sa Panginoon, nakalimutan mo na siya. No? Inuulit ko po, ang sabi nga po ng unang binanggit ko, ang sabi dito ay, the shoes of the gospel of peace. So, kaya ko po nasabi kanina, yung pagka po ay pumupunta ng gera, ay lagi kailangan kung ano po yung dapat mong isuot mo. No? So, ang ibig ko pong sabihin dito ay, huwag po tayong mag-alala. Dahil kahit na tayo ay nahihirapan, mayroon pa rin tayong nararanasang kapayapaan sa Panginoon. Alam ko po at alam po natin na mahirap tumayo kapag wala kang kinakain. Mahirap tumayo kapag wala kang isusuot. Mahirap umaten minsan kapag wala kang pamasahe. Pero ang sabi ng Panginoon nga sa Matthew, huwag mong alalahanin yan, mga kapatid. Ang Panginoon, pag ikaw ay tumawag, ibibigay niyang lahat niyan. So, kaya kailangan po, huwag tayo masyadong mag-isip ng mga bagay na nakakasira ng ating buhay. Lagi tayong mag-isip na kasama ang Diyos. Kasi kung ikaw lang mag-iisip, kapatid, sabihin ko sa inyo 100%, may stress ka lang. Mawawala ka sa Panginoon. Lalo na kapag may malaking problema dumating sa iyo, mawawala ka sa Diyos. Sabi nga ni Pastor Jimmy, mga nakaraang message niya, no, hindi naman tayo narito para lamang umupo. Tayo po ay narito para pasalamatan ang Panginoon dahil nakakatanggap tayo ng kapayapaan sa Panginoon. So, kung titignan po natin ang mga anak ng Diyos, hindi po nila dapat isipin itong mga nangyayaring pandemic, mga nangyayari sa atin na minsan wala tayo. Hindi po natin dapat daw isipin yan sapagkat kasama natin ng Diyos. Hindi po tayo dapat ma-stress kasi kasama natin ng Diyos. Ang mga wala lang sa Panginoon, sila lang ang makakapag-isip ng hindi maganda. Kasi wala sila sa Diyos eh. Sila lang ang nai-stress kasi wala sila sa Diyos. Hindi nila alam ang Panginoon. Tayo mga Kristiyano, di ko po alam sa ating naririto kung kayo po ay nai-stress sa mga dumarating sa ating buhay. Hindi maiwasan, pero kung talagang pinahawakan natin ang magandang balita na sinasabi ng Panginoon sa 1 Corinthians 15:1-4, hindi ka may stress. Hindi ka po yung masyadong nag-iisip ng para bukas. Kung pinangahawakan mo ang salita ng Diyos, pero kung hindi mo pinangahawakan ang salita ng Diyos, darating sa iyo yan. Mag-iisip ka. Talagang mawawala ka. Kaya nga sabi nga, good news, tinanggap mo ang Panginoon, bilang sarili mong tagapagligtas, hayaan mo na ang Diyos ang siyang gagawa sa mga pangangailangan natin sa araw-araw. No? So sabi din dito sa John 16:33, I have said these things to you, that in me you have my peace. In the world you will have tribulation, but take heart,
I have overcome the world. So napakalinaw, di ba? Although tayo ay nakakaranas ng mga paghihirap, pagsubok, mga problema, pero sabi po ng Panginoon, napagtagumpayan ko na lahat yan. Kasi siya po ang nagsakripisyo sa ating lahat. So bakit ka pa mag-iisip kung ano-ano? Idaan mo yan sa panalangin sa Panginoon. Malinaw na sinasabi na pagtagumpayan ko ng lahat yan. So tayong mga Kristiyano, kailangan ito ang magiging mind natin. Magkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating isip sapagkat kasama natin ang Diyos. No? Alam nyo ba na hindi lang ang salita ng Diyos ay nakakapagpalaya? Hindi lang yun. Hindi lang ang salita ng Diyos ay kapayapaan. No? Ang salita din ng Diyos ay sabi sa John 14:27. Pakibasa po natin. Ito po ang sabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa. Huwag na kayong matakot. O, di ba napakalinaw? So, ba't ka pa mamroblema? Ito lang, basahin mo lang ang salita ng Panginoon. Sigurado, kapag totoong nanalangin ka sa Diyos, at talagang totoong may relasyon ka sa Panginoon. Ito po, binasa natin sa John 14:27. Napakalinaw. So, be encouragement po sa aking mga kapatid dito sa church. Alam ko, hindi po natin maiwasan, Pastor, di ba? Si Pastor Rizal nito. Hindi maiwasan na mag-isip ang mga Kristiyano. Pero, mismo ang salita ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. No po? Maraming problema, hindi maiwasan. Pero kapag tunay ang salita ng Diyos sa puso mo, mapapagtagumpayan mo ang lahat ng dinadanas mo dito sa mundo. Kung padadaig ka sa mga nakikita mo sa mundo, 100% mawawala ka sa Panginoon. Amen. So, pangalawa po, what is the readiness of the gospel of peace? So, pangalawa pong makikita po natin dun sa verse 15 ng Efeso chapter 6. No? What is the readiness of the gospel of peace? Tinignan ko po sa dictionary yung word na readiness. Ang sabi po dito, the state of being fully prepared for something, your muscle tense in readiness for action. So means po, shoes is also represent in the readiness of the gospel of peace. 2 Timothy 4:2. Pakibasa po natin. Hindi ko na makita yung 2 Timothy ko. Ito. 4:2. Sabi po dito, alam na po siguro ng ibang kapatiran, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. So sabi po ng salita ng Panginoon, lagi kang handa sa panahon man o hindi panahon, lagi kang handa sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. So, ibig sabihin po, fully prepared ka anytime na may magtanong sa'yo. Ready eh. Lagi kang handa eh. So, alimbawa may lumapit sa iyong kapatid o hindi man kapatid, may magtanong sa'yo. Nakahanda ka bang sagutin? 100%
ang kapatid mo o hindi mo kapatid o unbeliever siya, nakahanda ka ba na ibigay mo ang kanyang kasagutan na hinihingi patungkol sa salita ng Panginoon? So lagi tayong ready. Lagi po tayong handa. So ang ating sapatos na sinusuot ay, kung sa spiritual natin pag-usapan, lagi nating suot. Isa po ito sa baluti o the armor of God, shoes, di ba? Sa Ephesians chapter 15. Isa ito. So kung hindi mo sinusuot yan, madadapa ka o mawawala ka. Hindi mo alam ang papupuntahan mo. So be always prepared. Be always prepared sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pagsikapan po natin ma-share. So yung mga men's department, akin po silang bilang pong kapatid sa department, kailangan po lagi tayong ready. Pwede tayong lumabas para ipangaral ang salita ng Panginoon. Ang sabi nga, maging ready ka kahit saan lugar. Mapapanahon man o hindi. Hindi yung dito ka lang. Lagi tayong dito. Hindi tayo umaalis. Paano na malalaman ng mga tao o ibang kapatid natin na hindi na natin nakakasama kung hindi natin sila pupuntahan? So, lagi tayong handa kahit sang oras. No? So, Brother Ado, lagi sasabihan na, laging ganda, munta kami kay Makanyan. Bramo, paturan na kami. Alipo. Alito ko po paturan. Sasabihan na po ng Biblia in verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikaman mong gawin na iyan ay mapapanahon man o hindi. Paano na po yung mga kapatiran natin na halos mahulog na sa impyerno o mawala na sila sa tunay na pananampalataya kung hindi natin sila pupuntahan. Sabi ni Pastor Lee sa Pastor Jimmy, siguro naman narinig niyo ang mga pangaral nila o salita ng Diyos, no? Magtulong-tulong po tayo. Kailangan tayong kumilos. At sabi nga nila, malapit nang dumating ang Panginoon. So kung paano po natin magagawa ang sinasabi ng Diyos kung di po tayo magtutulungan sa pangangaral ng salita ng Diyos, no? Huwag po tayong, ano bang magandang term, yung, kung po ba nung sabi ng Pastor Jimmy o ninong Pastor Migkay, tamo pa, banjing-banjing hadapin amen? Pa-easy-easy. Kasi minsan, prangkahan po, kasi ito po ay, sabi nga, good news, no? Masalita ng prangkahan po ng konti. Kasi minsan, akala po natin kapag tayo ay umaattend dito sa church, gano'n na lang no? Ano po ang tinanggap natin sa Panginoon? Kaligtasan. Salita ng Diyos. Kawawa naman yung hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. Di ba? Kawawa naman sila kung di natin ipangangaral o pagsikapan ipangaral ang salita ng Diyos. O palakasin man ang loob ng mga kapatid natin. Di ba? So yun po, kailangan po natin gawin ang mga pinapasabi ng ating Panginoon. So marami po tayong dapat malaman tungkol po sa paghahanda ng salita ng Diyos, no? So kailangan po lagi tayong mahanda. At saka kailangan po, sabi nga nila, dapat yapin every January yata mag-memory verse tamon O po tapong kay at imong mangutang kaya ka, ano kaya po makasulat ing salita ng Ginoo kay Biblia na kukutang laki katungkol kay salvation. Mo naman ba nung buklat mo, di ba? Kaya kailangan laging handa, sabi nga. No po? So kung tayo po ay nakakaranas po ng iba't ibang pagsubok sa ating buhay, no? Nakakaranas po tayo ng mga trials sa ating buhay. Sabi na natin pong mapakristyano o hindi. Nagiging busy nga, sabi ko nga po, nagiging busy tayo minsan sa negosyo natin, sa ating pong mga trabaho, nagiging busy tayo lahat.
Yan po ay, kung iisipin po natin, lahat yan po ay lumilipas. Ang trabaho lilipas, ang business mo lilipas, lahat yan ililipas. Pero po, tunay na ang Panginoon ay lagi pong nandadiyan, no? Ano po ba ang ginagawa natin kapag tayo ay nasa Diyos? Isang tanong lang po, ano po ba ang ginagawa ninyo kapag kayo po ay nasa Panginoon? Na alam nyo ang Panginoon ay tapat, totoo, no? Ano po ang ginagawa natin? No? Hindi po porket ikaw ay tumanggap sa Diyos, doon na lamang po. No? Gamitin po natin yung sinasabing shoes of the readiness of the gospel of peace. Gamitin po natin mga kapatid. Kaya kailangan po nating matutunan kung papaano po tayo mag-share ng gospel. Kawawa naman po ang iba, no? Pakibasa nga po natin ng 1 John 2:17. Makaba na po yata, Pastor, eh? Pututan ko na eh. First John po, 2:17. Magkukwento-kwento lang po tayo ng konti. Paminsan-minsan lang po mahaba yata, Pastor, no? First John 2:17. Basahin ko po sa Tagalog, pero meron po akong English translation. 1 John 2:17. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinauhumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kaloob ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Di ba? Kaganda po, di ba? So, kaya nga po, lahat yan ay mawawala. Pero kapag nasa Panginoon ka, mabubuhay ka magpakailanman. Amen. So, kaya nga inuulit ko po, ano po ba ang ginagawa natin? Ano po ba ang ginagawa natin kapag ikaw ay na kay Kristo? Minsan, yung tao na mahilig sa sapatos, kahit mahal, bibili, Pastor, di ba? Kahit na kahit ba yung sino ba yung sikat na basketball player na si Jordan? Yung anak ko, pagka minsan, kahit mahal, binibili. Pero hindi man sinusuot. Di ba? Sayang eh. Hindi naman nagagamit. Useless. No? Useless lang. Bibili ka, hindi mo man gagamitin. Hindi masisira lang, parang siguro rurupok. Sabi nga nila ba, pag hindi nagagamit. So, ganoon din ang Kristiyano. Tinanggap mo ang Panginoon, hindi ka naman kumikilos, useless ka rin. Tama ba, Pastor? Useless, di ba? Kasi tumanggap ka sa Panginoon, pagkatapos uupo ka lang dyan, magpapainit ka na ng puwet sa upuan, tapos wala na. Di ba? Tama ba, Pastor Lisa? Di ba? Right ba o wrong? Di ba? So, useless po talaga. So, ito nga po, itong shoes ko ito, matagal na to. Pagka po ako'y aharap dito sa inyo, lagi ko puso dito eh. Kasi gusto kong gamitin. Di ba? So tayo din po ganun. Ang sapatos niyong paborito, ang ibig sabihin po nun, kung may paborito kang memory verse sa Bible, i-share mo rin. Pwede naman yun eh. Paborito mo yun eh. As long as makikilala niya ang Diyos, di ba? Gamitin mo. Pero kung butas yan, ipangangaral mo, baka mali din yung maituro mo. Kasi butas yung sapatos mo eh. May singaw. No? Kailangan po, yung talagang ibigay natin yung the best natin sa Panginoon. Sabi nga, minsan nga sa music, sabi ko nga, kapag tumatayo tayo dito, yung mga babae, kailangan hindi nakapantalon. Di ba? Yung mga babae, kailangan nakabistida. Kasi the best ang binibigay mo sa Panginoon eh. Sorry to say po sa mga music. Correct ba ako doon? Hindi. Ha? Hindi yung misa naka-t-shirt ka lang, pero nakaharap ka sa Diyos. Di ba po? So, kailangan the best. The best po yung lahat ibibigay natin. Kaya nga, yung shoes na sinasabi ko, yun ang pinaka-the best na pwede natin gamitin para sa Panginoon. Amen? So, basahin ko po yung Roma 10:15. Ang dami kong verse, parang ang dami ko yatang chapter, basta ka versikulo dito sa ginawa ko.
Okay, Roman chapter 10:15. Naintindihan niyo po kaya ito sinasabi ko? Parang hindi yata, Pastor, baba na lang ako. Roma chapter 10, hindi ko na makita tuloy dahil nawala na. Roma, magpakita ka. Tsaka mo po babas. Ito, Roma chapter 10, 15. Ayan. Basahin ko sa Tagalog. Mas maganda Tagalog para magkaintindihan tayo eh. Pag English, medyo ako din, hindi nakakaintindi masyado sa English. 15. Paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. Kasatin na po din words sa punigino talagang kailangan po puros po pa sharing ng gospel, ne? So, kaya nga sinasabi ko nga po, ano bang ginagawa natin pagkatapos mong tanggapin ng Panginoon? Ha? Ano pong ginagawa natin pagkatapos? Ito bang verse 15 na sinasabi ng Panginoon, ginagawa po ba natin ito? Na makapangaral po tayo? Kahit man yan ay Kristiyano na, kahit man yan ay dati ng Kristiyano, importante pa rin may share mo para malaman niya na inahanap siya ng Panginoon, kinakatok siya, at kailangan mo manumbalik sa Panginoon. Pwede po nating i-share kahit sa ating mga matagal na nating hindi nakikita dito sa church. Inuulit ko po, napapanahon na po para po tayo'y maging handa sa pangangaral ng salita ng Diyos nang may kapayapaan. Puta, mangaral ka, mimimuha ka po. Na? At mayroon bang ganun, nangangaral, nagagalit? Ba, mamantuman tayo. Kakamuanan ming meto, mangaral ka mo eh. Hindi po nangangaral yon. Baka po pinagagalitan mo na. Mahirap po yon. Baka hindi mo po siya madala sa church. Hindi pa lang pinagagalitan mo. No? So sabi nga po, mangaral po tayo na mayroong love, pagmamahal. Amen. So mga kapatid, sana po itong mga nabanggit ko pong mga talata sa inyo ay maging isang reminders po sa atin. No? Paalaala po sa atin. Ulitin ko po, sabi nga sa ating pinag-aaralan, sabi dito sa pinag-aaralan natin, ang pinaka-title po ng aking pinaka-theme, How to Win Against the Sin. Yan. Tama ba? Nakapasok ba yung aking tinuturo? How to win against the sin. Tapos, the shoes of the gospel of peace. The shoes of the readiness of the gospel of peace. Napakat na ako sa book. Ang ibig ko po sabihin dito, lahat po ng binanggit po sa Efeso chapter 6 verse 10 to 15, kung gusto po natin mapagtagumpayan ang kasalanan, isuot po natin magmula sa verse 11 hanggang 18. Basahin po natin yan, makikita nyo po. Kung gusto nyo mapagtagumpayan ang kasalanan, gawin po natin ang pinapasabi ng ating Panginoon. Madali po eh. Madali pong isuot, katulad po ng breastplate of righteousness. Ano pa po yung sister? Helmet of salvation. Nandun po lahat yan, di ba? Shield. Di ba? Basahin ko na po. Nakalimutan ko na po sa pastora. Efeso, ito po, kaya ko po binigyan ng how to win against the sin. Basahin natin para malinaw. Si Brother Ado, labo-labo. Basahin mo na lang. Okay, mag-umpisa ako sa 11, no? Gamitin nyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng Diablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiira sa salibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't
Isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Gayon ay makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayo nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan, the belt of truth, at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Di ba? Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palasyo ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Napakalinaw. So mapapagtagumpayan po natin ang kasalanan kapag ito po ay ating ginagamit. Mahirap, Pastor, ewan ko, kayo po siguro pwede rin po yung magsabi, mahirap talagang paglabanan ang kasalanan, di ba, Pastor? Mahirap. Minsan, pag uwi natin dito, hindi natin alam, mamaya may kasalanan ka na eh. Mahirap po talaga. Pero sabi nga, papaano mo mapapagtagumpayan ang kasalanan? No? Mahirap talaga, mahirap. No one's perfect, sabi nga. Nagkakasala ang tao. No? So, yun po ang aking mga nakita po dito sa ating pinag-aralan, lalo na po yung sa verse 15, na sinasabi ko nga po sa inyo na the shoes of the gospel of peace, and pangalawa po, the shoes of the readiness of the gospel of peace. So mga kapatid, bilang pong pagtatapos, may ari-ari ni Brother Adu. Sa bilang pong pagtatapos, alam ko po na hindi na po iba ang salita ng Panginoon sa inyo. Alam niyo na po ito. Nire-remind lang po tayo ng Diyos. Lagi, yung ating mga pastor, ang mga leader na nagme-message dito, nire-remind po tayo lagi. Unang-una po, kapag ka po ay masyado ka ng stress sa iyong problema, may kapayapaan ka pa rin na-experience sa Panginoon. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Kahit napakabigat po minsan ng problema, may kapayapaan pa rin po tayo nararanasan sa Diyos. Hindi natin maiiwasan yan. Hindi natin maiiwasan kahit Kristiyano po tayo. No? Pangalawa po, kailangan tayong mga Kristiyano ay laging nakahanda sa anumang bagay na ang salita ng Diyos ay laging handa sa iyong puso. Umuulan man, umaaraw, napapanahon man o hindi, kailangan prepared ka po. Prepared po tayo. So kawawa naman po yung ating ibang mga kapatiran na hindi na po natin nakikita. So men's fellowship, in-encourage ko po sila. WM, pwede rin po, sabihin kong encourage ko sila. Paano na po para po tayo kumilos? Tulungan po natin ang ating mga pastor, Pastor Lisa, Pastor Jimmy, mga leader. Gamitin po natin itong ating pong napag-aralan. No? So, panghuli po, at sana po, hindi lang po tayo nagtatapos dito, at sana po, meron po tayong nakuwang aral sa ating pong napag-usapan. Maraming salamat po.